Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Miro, kinu-question pero COMELEC, nanindigan para sa 2025 elections. Ating panuurin at balikan sa DZRH Rewind 2024 Special Report ni Elaine Apit. Ang Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARMM, ang unang rehiyon sa Pilipinas ang nagsagawa ng electronic voting at 2010 ang ipatupad ang full automation sa bansa sa pamamagitan ng optical recognition ng Smartmatic na tinatawag na Precinct Count Optical Scan o PCOS. Ito ay sa paniniwalang makatutulong ang automated election sa mabilis na bilangan ng boto hanggang sa pumutok ang issue ng umano'y security breach sa operasyon ng Smartmatic at dayaan sa eleksyon. Meron pa ba tayong tiwala ng ating boto sa susunod na halalan ay mabibilang ng tama? 75% of voting machines will fail. Or, yung nangyari sa Congo, 45.01% of the polling places will experience issues. What is a construction company doing in involving itself in election systems? Inulan ng kaliwat ka ng pagtutol at question mula sa mga poll watchdog at mga mababatas ang Miro Systems, isang South Korean technology company na ipinalit sa Smartmatic Corporation bilang electoral provider ng Pilipinas sa 2025. Naging questionable ang kredibilidad at integridad ng Miro na malaki ang epekto sa magiging resulta ng halalan dahil sa kapalpakan ng sistema na wala umanong pinagkaiba sa Smartmatic. Halimbawa na lamang ang pagkakasangkot ng kumpanya sa mga anomalya sa halalan tulad ng nangyari sa Democratic Republic of Congo at Iraq noong 2018. Marami na siyang sala sa taong bayan sa ibang bansa, halimbawa sa Iraq kung saan nagkaroon ng failure of election. Para sa mga miyembro ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, hindi katanggap-tanggap ang tila minadaling pagbibigay ng 17.9 billion pesos na poll automation sa South Korean firm. Kabilang sa hayagang komisyon ay si Congressman Rodante Marcoleta dahil sa aligasyong 49 offshore bank accounts mula sa South Korean banks. Total 18 banks and 49 number of accounts. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Isang paper trail naman ang inilabas ng kampo ni dating Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice na umano'y suhol kay COMELEC Chairman George Garcia. Nakalagay po doon na isang COMELEC officials ang nakatanggap ng milyong dolyar mula sa South Korea, allegedly from Miro. Bagay na pinasinungalingan ni Chairman Garcia. Huwag po siya mag-alala dahil sasagutin naman namin. Ang medyo kabahan siya, yung kaso ipapile ng COMELEC o ipapile ko kapag napatunayan kung fake lahat ng mga accounts na ito. Dahilan naman para ipanawagan ng iba't ibang grupo na ibasura ang kontrata ng Miro. Korupsyon sa COMELEC! Kontrata ng Miro! Ibasura! Ibasura! Kontrata ng Miro! March 11, 2024, pinirmahan ang kontrata sa pagitan ng poll body at ng Miro na nagkakahalagang 17.9 billion pesos. Sa kasalukuyan, questionable pa rin para sa iba't ibang grupo at opisyal ang desisyon sa pagpapalit ng electoral provider ng bansa. Pero paliwanag ng COMELEC, malinaw po doon sa mga dokumentong nakuha namin at nakausap po namin kung saan sila mismo ang nag-certify na maayos po nagawa ang halalan. Dako rin po tayo sa Congo. Ganon din po ang nakita namin mula sa mga dokumento na nakalap namin. Successfully perform ang halalan. Miro as a company actually conducted 5 elections in South Korea. As far as the issue of Congo is concerned, we already talked to the president of the Congo Electoral Commission. Misinformations and news going around are actually against Miro but hindi po totoo. Pero sa kabila nito, naniniwala ang People's International Observers Mission o PIOM na hindi pa rin napigilan ng bagong sistema ang mga karaniwang problema tulad ng vote buying at iba pang modus ng pandaraya. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Elaine Apit, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, COAP naglabas ng advisory ukol sa traslasyon ngayong January 9 sa pista ng Nazareno.
Inihayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines na hindi na sila maglalabas ng notice to airmen hinggil sa no-fly at no-drone zones sa paligid ng Quirino Grandstand at Quiapo Church sa Traslacion sa January 9. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, ang mga lugar na ito ay nasa loob ng RTP-1, isang restricted airspace kung saan ang parehong lateral at vertical na paglipad ay ipinagbabawal sa loob ng 2 nautical mile radius hanggang 5,500 feet mula sa palasyo ng Malacanang. Dahil ang mga hindi autorisadong flight kabilang ang mga drone, ay permanenteng pinagbawalan sa restricted zone na ito. Ang RTP-1 ng aviation ay tumutukoy sa Restricted Area Philippines 1, isang itinatag na airspace restriction zone para sa mga layunin ng kaligtasan at seguridad. Binibigyang diin ng CAAP ang pangako nito sa pagpapanatili ng ligtas at kontroladong airspace, lalo na sa malalaking pampublikong kaganapan tulad ng Traslacion. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.